kung saan nabibilang ang puso. Sa Ninoy Aquino International Airport, walang tigil ang agos ng mga tao. Sa isang sulyap lang, makikita mo ang napakaraming mukha na hindi Pilipino na minsan ay magpapaisip sa iyo kung nasa Pilipinas ka ba o sa ibang bansa. Puno ang international terminal ng mga biyahero mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng karamihan, isang bagay ang kapansin-pansin. Ang dami ng mga babaeng dayuhan. May mga usap-usapan na ang mga babae mula sa mga bansang kapos sa lalaki ay handang mag-book ng flight isang buwan pa lang ang nakalipas para makarating sa Pilipinas sa pag-asang makahanap ng asawa. Ang bida natin ngayon ay narito rin, ngunit para tutulan ang isang ganitong klaseng kasalan. Ngunit matapos niyang tunay na tumapak sa Pilipinas, ang kanyang pananaw ay nagbago ng 180 degrees. Mula sa isang taong mariing tumututol sa pagpapakasal ng kanyang kapatid sa isang lalaking Pilipino, sa huli ay pinili niya mismo ang lupaing ito bilang kanyang tahanan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Kamusta? Ako si Katia Kolesko, 30 taong gulang, isang bank manager mula sa Minsk, Belarus. Sabi nila, masyado raw akong praktikal, at marahil ay tama sila. Mula nang pumanaw ang aking ama 10 taon na ang nakalilipas. Ako na ang naging haligi ng aming tahanan, inako ang responsibilidad sa pag-aalaga sa aking ina at sa sakiting kapatid. Palagi kong pinipili ang tungkulin kaysa sa pangarap, ang katatagan kaysa sa pakikipagsapalaran. Lahat ng desisyon ko sa buhay ay para sa aking pamilya, at ang kuwentong ibabahagi ko ay lubusang nagpabago sa aking buhay. Pakiusap, pakinggan ninyo hanggang sa huli. Ang taglamig sa Minsk ay palaging tila walang katapusan. Isang hapon pagkatapos ng trabaho, tumingin ako sa bintana. Unti-unting bumabagsak ang nyebe. Sa screen ng aking computer, lumitaw ang isang video call mula kay Arina. Ang maningning na ngiti ng aking kapatid ang palaging nagpapasaya sa akin. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila mas maliwanag pa kaysa dati. Ate, may mahalaga akong sasabihin. Halos mapasigaw si Arina sa screen. Puno ng pananabik ang kanyang boses. Huminga ako ng malalim sa aking kape, ngumiti, at nagtanong. Sandaling natahimik si Arina, saka huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nag-propose na sa akin si Miguel. Sa sandaling iyon, ang tasa ng kape sa aking kamay ay nahulog sa mesa. Nagmamadali akong kumuha ng tissue para punasan ito. Nabingi ang aking mga tainga. Ano? Magpapakasal? 8 buwan pa lang kayong magkakilala. Naging matatag ang tingin ni Arina. Ate, alam kong mabilis. Pero si Miguel ang pinakamabait at pinakaseryosong lalaking nakilala ko. Itinuturing na rin ako ng pamilya niya na parang tunay na anak. Umikot ang aking isipan. Si Arina ay pumunta sa Pilipinas para sa isang student exchange program 3 taon na ang nakalipas. Nang magpasya siyang manatili roon para magtrabaho, kahit labag sa loob ko ay pumayag ako. Nang malaman kong may boyfriend siya, inisip ko lang na isa itong panandaliang pag-ibig ng kabataan. Pero ngayon, kasalan na. Masyadong mabilis? Arina, hindi ka ba nagmamadali? Gaano mo ba siya kakilala? Malaki ang pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas sa atin, nagbago ang ekspresyon ng aking kapatid. Tingin mo pa rin ba sa akin ay bata, ate? Napakabait ng pamilya ni Miguel, nirerespeto nila ako. Tinuturuan pa nga nila ako ng Tagalog. Mas pinapahalagahan ng mga lalaking Pilipino ang pamilya kaysa sa mga lalaki sa atin, at mas responsable pa. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ni Mara, ang matalik kong kaibigan. 2 taon na ang nakalipas. Ikinasal si Mara sa isang lalaking Italyano sa pamamagitan ng isang international dating website. Sa simula, parang isang fairy tale ang lahat. Isang paglalakbay sa Europa, isang bagong buhay sa isang mayamang bansa, isang pangarap na kulay rosas. Ngunit 6 na buwan lamang matapos ang kasal, naging ibang tao na siya. Ang asawa niya ay mapanakit. Tinatrato siya na parang isang magandang alahas na dinala mula sa silangang Europa. Ngayon, si Mara ay nakikipaglaban sa depresyon at patuloy na sumasailalim sa psychological treatment. Arina, naaalala mo ba ang nangyari kay Mara? Kung gaano siya nagdusa? Ang mga cross-cultural marriage ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Bumuntong hininga ang kapatid ko. Ate,
Hindi lahat ng cross-cultural marriage ay tulad ng kay Mara. Masama lang talaga ang lalaking iyon. Hindi ganoon si Miguel. Dito sa Pilipinas, maraming babaeng taga-Belarus ang masayang namumuhay. Lalong lumaki ang aking pangamba. Sa Belarus, mas kaunti ang bilang ng mga lalaki sa edad ng pag-aasawa kaysa sa mga babae. Marami ang nag-abroad para magtrabaho. At marami sa mga natira ay lasenggo o walang trabaho. Sa ganitong sitwasyon, kaming mga babae mula sa silangang Europa ay madalas na tinitingnan bilang mga kalakal sa international marriage market. Arina, pakiusap, pag-isipan mong mabuti. Ang kasal ay desisyon para sa buong buhay. Sigurado ka bang mabuting tao talaga siya? Sigurado ka bang kaya mong manirahan sa Pilipinas habang buhay? Naluha ang mga mata ni Arina. Inakala kong maiintindihan mo ako, ate. Palagi mo akong sinusuportahan. Bakit mo ngayon pinipigilan ang kaligayahan ko? Lalong tumindi ang aming pagtatalo. Para sa akin, ginagawa ko ito para sa kanyang kapakanan. Ngunit para kay Arina, kinokontrol ko ang kanyang buhay. Arina, hindi kita kinokontrol. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Nakikita mo ba kung gaano karaming mga babae ang nag-abroad para sa mas magandang buhay pero umuuwing wasak ang puso? Ibang-iba ang sitwasyon ko, ate. Hindi ganoon si Miguel. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Matapos ang isang matinding pag-aaway, ibinaba ni Arina ang telepono habang umiiyak. Napabuntong hininga ako, hinawakan ang aking ulo. Tama ba ang pagiging matigas ko? Ang kapatid ko ang buhay ko, ang yaman na kailangan kong protektahan. Nang gabing iyon, pag-uwi ko para maghanda ng hapunan, isang sigaw ang narinig ko mula sa silid ni inay. Nagmamadali akong tumakbo at nakita si inay na hawak ang kanyang dibdib, bumagsak sa sahig, isang atake sa puso. Ang mga sandali ng pagtawag ng ambulansya at pagtakbo sa ospital ay tila walang katapusan at ang pinaka nakakatakot sa buong buhay ko. Sa kabutihang palad, pagdating namin, stable na ang kalagayan ni inay. Habang tinitingnan ko ang kanyang maputlang mukha sa silid ng ospital, parang dinudurog ang puso ko. Sa loob ng 10 taon, matapos pumanaw si Itay, si Inay, at si Arina na ang lahat sa akin. Isinuko ko ang pangarap kong mag-aral ng medisina, nagtrabaho sa bangko, nagkayod araw at gabi, para lang mapag-aral ang aking kapatid. Nang kami na lang dalawa, mahinang nagsalita si Inay. Katia, natakot ako sa pag-aaway ninyo. Natigilan ako. Nay, kasalanan ko po. Ako po ang dahilan nito. Umiling si Inay. Kasalanan ko. Masyado akong nagpasa ng mabigat na responsibilidad sa iyo. Ginawa kitang tagapagtaguyod ng pamilya sa murang edad. Tumulo ang aking mga luha. Huwag niyo pong sabihin yan. Nay, ginagawa ko lang po ang kaya ko para sa pamilya natin. Hinawakan ng payat na kamay ni inay ang kamay ko. Katia, tungkol kay Arina, alam ko na. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala. Pero minsan, mas mabuting ikaw mismo ang tumingin, ikaw mismo ang humusga, kaysa sa nakikinig lang sa telepono. Pinag-isipan ko ang sinabi ni inay. Posible kayang ang pagmamahal at pag-aalala ko ang humahadlang sa kaligayahan ng aking kapatid? Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni inay. Pumunta ka, anak. Sobra-sobra na ang sakripisyo mo para sa amin. Sa pagkakataong ito, gawin mo ito para sa kapatid mo. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, pinauwi na si inay para magpahinga. Nag-file ako ng leave sa bangko. Pumayag ang katrabaho kong si Lisa na alagaan si inay para sa akin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon na lalayo ako sa aking pamilya. Gabi bago ang aking flight, nag-text ako kay Arina. Papunta na ako sa Naya. Pag-usapan natin ang kasal. Sorry. Agad siyang sumagot ng isang masayang mensahe. Pero hindi pa rin ako mapakali. Ang pinakakinatatakutan ko ay kung niloloko lang talaga ang kapatid ko. Paano ko siya ililigtas? At kung ito ay isang tunay na masayang relasyon, paano ko tatanggapin na naging makitid ang aking pag-iisip? Pagsakay ko sa eroplano, mabigat ang aking puso sa mga alalahanin. Nais kong protektahan ang aking kapatid, ngunit mayroon ding kuryosidad tungkol sa isang bagong mundo. Habang tinitingnan ang lumilit na syudad ng Minsk mula sa bintana, naisip ko,
Marahil ang biyaheng ito ay hindi lang para sa kapatid ko, kundi para na rin sa akin. Pagkatapos ng 12 oras na flight, sa wakas ay tumapak na ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim ng mga sign na nakasulat sa Tagalog at sa gitna ng nagmamadaling mga tao, huminga ako ng malalim. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang paglalakbay. Ang NAIA ay mas malaki at mas malinis kaysa sa aking inaasahan. Kahit pagod ako sa mahabang flight, hindi ko maiwasang humanga sa kaayusan at kahusayan ng paliparan. Matapos ipakita ang aking passport sa immigration, tinanong ako ng ilang simpleng tanong sa Ingles ng opisyal, at ang lahat ng proseso ay mabilis na nakakagulat. Ibang mundo nga talaga, bulong ko sa sarili. Sinunod ko ang direksyon ni Arina papunta sa sakayan ng tren. Mayroon siyang mahalagang meeting kaya hindi niya ako masusundo. Ipinaliwanag niyang mabuti ang daan at kung paano bumili ng beep card na sabi niya ay magagamit sa iba't ibang uri ng transportasyon. Noong una ay nag-aalinlangan ako, ngunit nang makasakay na ako sa MRT patungong sentro ng Maynila, ang mga tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting winasak ang aking mga prejudice. Ang skyline ng syudad ay puno ng mga modernong skyscraper na may mga luntiyang puno at ang kumikinang na ilog pasig sa ilalim ng araw. Lahat ay moderno at sopistikado. Pagdating sa Ayala Station, lalo akong namangha sa proseso ng paglipat ng tren. Lahat ng mga sign, bukod sa Tagalog, ay mayroon ding Ingles. Ang mga digital display ay nasa lahat ng dako. Ipinapaalam ang real-time na pagdating ng susunod na tren. Sa Minsk, ang ganitong tanawin ay hindi mailarawan sa isip. Para makarating sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Arina, sumakay ako ng bus. Lagpas na sa rush hour kaya medyo maluwag ang sasakyan, ngunit marami pa ring tahimik na nag-scroll sa kanilang mga telepono. Ang kapaligiran kung saan lahat ay nirerespeto ang personal na espasyo ng bawat isa ay parehong bago at komportable. Sakto namang sumakay ang isang lasing na lalaking nasa katanghaliang gulang. Umupo siya sa tapat ko, amoy na amoy ang alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Bigla siyang nagsalita sa pautal-utal na Ingles. Hey, where you from? Russia? Ukraine? Belarus? Maikli akong sumagot, Belarus, sinusubukang tapusin ang usapan. Gayunpaman, patuloy na nagdaldal ang lalaki at unti-unting lumapit sa akin. Belarusian women, beautiful. You too, very beautiful. What you do in Philippines? You have boyfriend? Binalot ako ng takot. Sa isang dayuhang lugar, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang ibang mga pasahero ay tila napansin ang nangyayari. Nagpakita sila ng pagkainis, ngunit walang direktang namagitan. Sinubukan kong lumipat ng upuan, ngunit hinawakan ng lalaki ang aking braso. Hey, where you going? Talk to me, let's have a drink. Sa sandaling iyon, mula sa kabilang dulo ng bus, isang pulis na nakauniporme ang mabilis na lumapit. Nagulat ako, hindi pa ako humihingi ng tulong, ngunit naramdaman na niya ang sitwasyon. Sir, nakakaabala na po kayo sa ibang pasahero. Pakiusap, bumalik po kayo sa upuan ninyo, sabi ng pulis. Ang kanyang boses ay matatag ngunit magalang. Lalong nagalit ang lasing, nagsimulang magsisigaw. Ano? Gusto ko lang kausapin tong dayuhan. Nang mukhang lalala ang sitwasyon, mabilis na nag-report ang pulis sa kanyang radyo. Ang mas nakakagulat pa, paghinto ng bus sa susunod na istasyon, may 2 pang pulis na naghihintay. Paano nangyari to? Gulat kong tanong sa sarili. Kalmadong lumapit ang isa sa mga pulis sa lasing. Matangkad siya, maayos ang uniforme at malumanay ang boses. Habang nanlalaban pa ang lasing, kinontrol niya ang sitwasyon ng hindi marahas ngunit may autoridad. Sir, lasing na po kayo. Ihahatid na po namin kayo. Maki-cooperate na lang po kayo. Habang inaalalayan ng kanyang kasama ang lasing, lumapit sa akin ang natirang pulis at nagtanong sa matatas na Ingles. Are you okay, ma'am? Nasaktan ka ba? Umiling ako. Okay lang ako. Salamat. Nagulat lang ako sa bilis ng pagtugon ninyo. Ngumiti siya at nagpaliwanag. May mga CCTV camera sa bus at mino-monitor ito ng command center in real time. Kapag may hindi pangkaraniwang sitwasyon, agad kaming tumutugon.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Paulo. Tinanong kung saan ako pupunta at nag-alok na ihatid ako para masigurong ligtas ako. Noong una ay tatanggi sana ako, ngunit dahil takot akong maligaw sa isang dayuhang siyudad, pumayag ako. Pagbaba namin, ipinaliwanag ni Paulo ang ilang bagay tungkol sa kultura at mga dapat tandaan sa Pilipinas. Ang kanyang kalmadong boses at maalalahaning kilos ay unti-unting nagpagaan ng aking loob. Taga Belarus ka, di ba? Mula sa Minsk? Tanong ni Paulo. Oo. Paano mo nalaman? Gulat kong tanong. Ngumiti siya. Kasi yung best friend ko, si Miguel, ikakasal na sa isang babaeng taga Belarus. Nabanggit niya na taga Minsk daw ang fiancé niya. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Si Arina ba? Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Oo. Paano mo nalaman? Ikaw ba? Yung ate niya? Sabi ni Miguel darating daw ang ate ni Arina ngayon. Ang pagkakataong ito ay nagpatulala sa akin. Si Paulo pala ang matalik na kaibigan ni Miguel at balak ni Arina na ipakilala kaming dalawa ngayong gabi. Tadhana ba ito o isang simpleng pagkakataon lang? Sa tulong ni Paolo, nakarating kami sa apartment ni Arina. Pagkakita niya sa akin, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Nang marinig niya ang nangyari at kung paano kami nagkita ni Paulo, hindi siya makapaniwala. Naku ate, bakit naman sa ganitong paraan pa kayo nagkita? Ipakikilala ko pa naman sana kayo sa isa't isa. Hindi nagtagal, dumating si Miguel. Mas mukha siyang mature at mabait kaysa sa inakala ko. Magalang siyang yumuko sa akin, at nang magkamay kami, ang kanyang tapat na ngiti ay biglang nagpawi sa aking pag-aalinlangan. Hello po Ate Katia. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Marami pong kuwento si Arina tungkol sa inyo. Inimbitahan po pala tayo ng mga magulang ko para sa hapunan mamayang gabi. Okay lang po ba? Nag-alinlangan ako sandali ngunit sa huli ay tumango. Nandito na rin lang ako. Ang pamilya ni Miguel ang pangunahing dahilan ng biyaheng ito. Nakatira ang pamilya ni Miguel sa isang kondo sa BGC. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad na sa akin ang mainit na pagtanggap at ang mabangong amoy ng pagkain. Tinrato ako ng nanay ni Miguel na parang tunay na anak. Sa hapagkainan, nakahain ang iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Sinigang na isda, adobong baboy, ginisang kangkong, at lumpiang sariwa. Ito ang unang beses kong makita ang mga pagkaing ito, ngunit nang matikman ko, nabighani ako sa sariwang lasa. Sa gitna ng hapunan, maingat na nagsalita ang ama ni Miguel. Katia, Hija, marahil ay marami kang alalahanin sa pagpunta mo rito. Gusto naming malaman mo na itinuturing na naming tunay na anak si Arina. Responsable si Miguel, sana'y pagkatiwalaan mo siya. Nang marinig iyon, ibinaba ko ang aking kubyertos at pinagmasdan silang mabuti. Ang naramdaman ko ay hindi pagkukunwari, kundi katapatan. Ang mga duda sa aking puso ay nagsimulang matunaw. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad kami sa BGC High Street. Kahit gabi na, marami pa ring nag-ehersisyo o nagkukuwentuhan. Ang kapansin-pansin ay may mga babaeng mag-isang naglalakad. Sa Belarus, mapanganib para sa isang babae na mag-isang lumabas sa ganitong oras. Sabi ko, tumango si Miguel. Hindi naman po perpektong payapa ang Pilipinas, pero sa usapin ng seguridad, isa po ito sa pinakamaganda sa mundo, lalo na dito sa Maynila. Habang tinitingnan ang kumikinang na syudad sa ilalim ng kalangitan, lalo akong nalito, ibang-iba ang lugar na ito sa aking mga inaakala. Mahusay na pampublikong transportasyon, malinis na mga kalsada, ligtas na kapaligiran, at higit sa lahat, tunay na minamahal at pinapahalagahan ni Miguel at ng kanyang pamilya si Arina. Ngunit may isang tanong pa rin sa aking isipan. Dapat ko bang hayaan ang kapatid kong manirahan habang buhay sa isang dayuhang bansa? Sa pag-uwi ko sa hotel, naghihintay si Paulo pagkatapos ng kanyang duty. Sinamahan niya ako na parang isang matagal ng kaibigan. Bukod sa mga unang impresyon, kamukha ba ng iniisip mo ang Pilipinas? Tanong niya, tapat akong sumagot. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, pero hindi pa rin ako lubusang panatag. Ngumiti si Paulo na may pangunawa. Siyempre, buhay ng pamilya mo ang nakataya. Sa mga susunod na araw, kung gusto mo,
Pwede kitang ilibot sa Maynila para mas makilala mo ang Pilipinas. Paghihiwalay namin sa lobby ng hotel, binalikan ko ang mga nangyari sa buong araw. Ibang-iba talaga ang Pilipinas sa mundong alam ko. Ano na kaya ang mangyayari sa buhay ko at ni Arina? Noon, hindi ko maisip kung ano ang kasunod. Isang linggo sa Pilipinas, unti-unti akong nasanay sa takbo ng buhay dito. Sa apartment ni Arina, pinanood ko ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, pumapasok siya sa trabaho na puno ng enerhiya at kumpiyansa. Habang naririnig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga kasamahan sa Tagalog, hindi ko maiwasang humanga. Ang mahiyain at tahimik na kapatid na kilala ko ay tila naglaho, napalitan ng isang bagong tao. Ate, ngayon, ililibot tayo ni Kuya Paulo sa Intramuros at sa sentro ng siyudad, sabi ni Arina habang nag-aalmusal kami. Nang marinig ang pangalan ni Paulo, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Mula nang mangyari ang insidente sa bus, madalas niya kaming binibisita, dinadala kami sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ang kanyang matalinong pakikipag-usap at maalalahaning kilos ay palaging nag-iiwan ng malalim na impresyon sa akin. Bilang isang pulis, napaka-responsable niya, ngunit kasabay nito, siya ay mabait at palabiro. Sa takdang oras, dumating si Paulo. Day off ko ngayon, sabi niya. Ang kanyang uniforme ay napalitan ng kaswal na damit, ngunit maayos pa rin. Ngayon, mararanasan ninyong magkapatid ang kasaysayan ng Pilipinas, sabi ni Paulo nang may ngiti. Ang Intramuros ay isang kahanga-hangang lugar na puno ng kasaysayan sa gitna ng abalang Maynila. Ipinaliwanag ni Paulo ng detalyado ang kasaysayan ng walled city at ang mga kwento ng nakaraan. Ang kanyang paliwanag ay hindi lamang isang tour guide spiel, naglalaman ito ng pagmamahal at malalim na pangunawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang nakikinig sa kanya, napaisip ako, gaano karami ang alam ko tungkol sa kasaysayan ng Belarus. Marahil ay masyado akong nakatuon sa mga praktikal na bagay at binaliwala ang mayamang kultura at kasaysayan ng sarili kong bayan. Sa tanghalian, tinikman namin ang mga street food at specialty sa isang tradisyonal na restaurant. Unti-unting lumalim ang aming usapan. Ate Katia, ano po ang trabaho niyo sa Belarus? Tanong ni Paulo. Isa akong manager sa isang bangko sa personal loans department. Mahalagang posisyon yan. Gusto mo ba ang trabaho mo? Ang tanong na iyon ay nagpaisip sa akin. Gusto ko ba ang trabaho ko? Napagtanto kong hindi ko pa iyon na itanong sa aking sarili. Matapos mamatay si Itay, kumuha lang ako ng trabaho dahil sa responsibilidad. Hindi ko masabing gusto ko, marahil ay mas tamang sabihing kailangan kong gawin, sagot ko. Naging malumanay ang tingin ni Paulo. Ano ang pangarap mong maging noon? Gusto kong maging doktor. Nang sabihin ko ito, nanginginig ang aking boses. Bago mamatay si Itay, naghahanda ako para sa entrance exam sa medical school, ngunit hindi pinahintulutan ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang mga damdaming matagal ko ng kinimkim ay tila sumabog. Hindi ako kailanman nabuhay para sa aking mga pangarap. Palagi akong nagsasakripisyo para sa aking pamilya. Habang papunta kami sa Rizal Park, ibinahagi ni Paulo ang kanyang kwento. Gusto niyang maging isang manunulat, ngunit dahil sa kagustuhan ng kanyang pamilya, naging pulis siya. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagsusulat. Hindi niya isinuko ang pangarap na makapag-publish ng isang nobela. Ang buhay minsan ay hindi ayon sa plano, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating isuko ng tuluyan ang ating mga pangarap. Labis akong naantig sa kanyang mga salita. Dapit hapon, umakyat kami sa isang rooftop bar sa BGC. Ang tanawin ng siyudad sa ilalim ng papalubog na araw ay kamangha-mangha. Ano yon? Tanong ko. Itinuturo ang mga padlock na nakasabit sa isang rehas. Love locks ang tawag dyan. Isusulat ng mga magkasintahan ang kanilang pangalan dyan at ikakandado, simbolo ng walang hanggang pag-ibig, paliwanag ni Paulo. Hindi ko na malayang hinahawakan ko na pala ang mga padlock. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam ako ng kaunting inggit. Sa buong buhay ko, wala akong oras o isipan para sa pag-ibig. Pagbalik mo sa Belarus, anong plano mo? Ang tanong ni Paulo ay pumutol sa aking pag-iisip. Pagbalik ko, nagsimula akong magsalita at biglang natigilan. Pagbalik ko, walang magbabago. Bangko ulit,
mga paulit-ulit na araw hanggang sa makasakal. Pagbaba namin, umupo kami sa isang coffee shop. Naging seryoso ang mukha ni Paulo. Katia, sa totoo lang, mula pa noong una kitang makita, nabighani na ako sa iyo. Ang biglaang pagtatapat ay nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Nagpatuloy si Paulo. Narinig ko kay Arina kung gaano ka nagsakripisyo para sa pamilya mo, pero sa tingin ko, minsan kailangan din nating isipin ang sarili nating kaligayahan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, nanatili lang akong tahimik. Napakabago ng sitwasyong ito para sa akin. Pagtingin ko sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Sakto namang nagring ang aking telepono. Si Lisa, ang kaibigang nag-aalaga kay inay sa Belarus, nanginginig ang kanyang boses. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang balita tungkol sa kalusugan ni inay ay nagpablangko sa aking isipan. Ang ideya na kailangan kong bumalik agad ay sumagi sa isip ko. Sige, naintindihan ko. Babalik ako agad. Pagkababa ng telepono, tuliro akong tumingin kay Paolo. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Si inay. Inatake. Nasa ospital, malubha ang kalagayan, nanginginig kong sabi. Agad na tumayo si Paolo. Isinilid ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Kahit anong mangyari, tutulungan kita. Tara, tingnan natin ang mga flight. Pauwi sa hotel, palaging nasa tabi ko si Paolo. Habang ipinapaliwanag ang sitwasyon kay Arina, nagbubook ng flight at pinapalakas ang aking loob. Ang kanyang kahinahunan at praktikal na tulong ay nakatulong sa akin na manatiling matatag. Nang gabing iyon, sa lobby, seryoso ang mukha ni Paolo. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kung gusto mong bumalik, maghihintay ako. Dito lang ako, maghihintay sa'yo. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaluha ako. Sa Belarus. Hindi ko pa ito naramdaman isang taong nakakaintindi sa sitwasyon ko, sumusuporta sa akin ng walang kondisyon. Pagbalik sa kwarto para mag-impake, nalunod ako sa magkahalong emosyon, pag-aalala para kay inay, pag-iisip sa kasal ng aking kapatid, at ang aking nararamdaman para kay Paulo. Habang tinitingnan ang city lights ng Maynila mula sa bintana, napagtanto kong sa maikling panahong ito, nagsimula na akong mag-isip para sa aking sarili, para sa sarili kong buhay. Kinabukasan, hinatid ako ni Arina sa airport. Sa departure hall, niyakap niya ako ng mahigpit. Ate, anong masasabi mo sa amin ni Miguel? Nag-isip ako sandali at tapat na sumagot. Noong una, nag-alala talaga ako. Pero ngayon, kung masaya ka, masaya na rin ako. Mukha namang mabuting tao si Miguel, naluha si Arina. Salamat ate. Maraming salamat. Bago ako pumasok sa gate, dumating si Paulo. May dala siyang maliit na regalo. Ito ay herbal na tsaa mula sa Pilipinas para kay tita. Sabi nila, maganda raw ito sa kalusugan. Sa sandaling iyon, sigurado na akong may espesyal na nararamdaman ako para sa lalaking ito. Kahit hindi ko alam kung makakabalik pa ako, isang bagay ang malinaw. Ang maikling biyahe ko sa Pilipinas ay nagbago ng aking buhay magpakailanman. Nang lumipad ang eroplano, habang pinagmamasdan ang lumiliit na tanawin ng Maynila, alam kong ang naghihintay sa akin ay mahahalagang desisyon, ang responsibilidad sa pag-aalaga kay inay, ang pagtanggap sa kasal ng aking kapatid, at marahil, ang pag-ipon ng sapat na lakas ng loob para sa sarili kong kaligayahan. Sa paglipad pabalik sa Belarus, mas gumaan ang aking pakiramdam kumpara noong papunta. Kahit nag-aalala sa kalusugan ni inay, isang matapang na ideya ang umusbong sa aking isipan. Marahil ay dapat kong isaalang-alang ang paglipat sa Pilipinas. Ang hangin sa Minsk ay mas malamig at mas mabigat kaysa sa Maynila. Paglapag pa lang, dumiretso ako sa ospital. Nang makita ang maputlang mukha ni inay, kumirot ang puso ko. Pagkatapos makipag-usap sa doktor, naging malinaw ang sitwasyon. Ang puso ni inay ay lalong humihina at nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit limitado ang healthcare system sa Belarus. Nang gabing iyon, sa tabi ng kama ni inay, nagsimula akong magplano. Isang ideya ang sumagi sa isip ko, marahil ito na ang tadhana, para magamot si inay at para magsimula ng bagong buhay. Para sa aking sarili, lilipat kami sa Pilipinas. Kinabukasan,
Nang medyo bumuti ang kalagayan ni inay, lakas loob kong ipinahayag ang aking plano. Nay, gusto ko po kayong kausapin tungkol sa Pilipinas. Ang healthcare system doon ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Mabait din po ang pamilya ni Miguel. Sa tingin ko po, mas magandang doon kayo magpagamot. Sa tingin ko po, dapat lumipat na tayong lahat sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni inay sa gulat. Katiya, anong sinasabi mo? Ang bahay natin, ang trabaho mo, lahat ay nandito. Alam ko po, Nay. Pero minsan, kailangan nating magbago. Sa Pilipinas, mas maganda ang magiging gamutan ninyo. Pwede akong maghanap ng trabaho sa mga international financial institution. At higit sa lahat, makakasama natin si Arina. Matagal na nanahimik si inay. Sigurado ka bang hindi dahil sa pulis na iyon kaya mo to naiisip? Umiling ako. Hindi lang po. Sa totoo lang, para na rin po ito sa akin. Sa Pilipinas, sa unang pagkakataon, nakita ko ang posibilidad ng ibang buhay. Pakiramdam ko, doon ko mahahanap ang kaligayahan. Sakto namang may message ako mula kay Paulo. Kinukumusta niya ang kalusugan ni inay at nag-attach ng impormasyon tungkol sa isang international financial institution sa Maynila na naghahanap ng empleyado. Sabi niya, pwede niyang i-refer ang resume ko. Ang pagkakataong ito ay nagparamdam sa akin ng lakas ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magplano ng detalyado. Sa tulong ni na Paulo at Arina, nangalap ako ng impormasyon tungkol sa healthcare system at mga residency rules para sa mga dayuhan sa Pilipinas. Unti-unti ring nagbago ang pananaw ni inay. Nagsimula siyang magpakita ng interes sa mga impormasyong nakukuha ko. Isang gabi, nagkaroon kami ng mahabang usapan. Nag-aalala siyang muli kong isasakripisyo ang buhay ko para sa pamilya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, sumagot ako. Iba po ngayon. Nay, hindi ito pagsuko sa buhay ko, kundi pagpili ng isang bagong buhay. At marahil, ang taong para sa akin ay nandoon na rin. Isang kislap ng pangunawa ang lumitaw sa mga mata ni inay. Ang pulis na si Paulo, di ba? Namula ako at tumango. Natawa si inay, isang maningning na tawa na matagal ko nang hindi nakikita. Kung ganoon, subukan mo, anak. Kung masaya ka, magiging masaya na rin ako. Matapos magdesisyon, naging mabilis ang lahat. Nag-resign ako. Nag-resign ako. Nag-resign ako. Nag-resign ako. Tinanggap ng financial institution na ni-refer ni Paulo ang aking aplikasyon at nagkaroon ako ng interview. Ang aking karanasan sa Belarus at Eastern European market ay lubos nilang pinahalagahan. 2 linggo pagkatapos, dumating ang magandang balita. Tinanggap ako bilang Regional Business Manager para sa Eastern Europe sa kanilang branch sa Maynila. Sa araw ng aming pag-alis kasama si inay, ang lungkot sa pag-iwan sa Minsk ay hindi maikukumpara sa pananabik para sa isang bagong simula. Pagdating sa Pilipinas, naghihintay na sa airport sina Arina, Miguel, at Paulo. Sa muli naming pagkikita ni Paulo, bumilis pa rin ang tibok ng aking puso tulad ng dati. Agad na sinimulan ang gamutan ni inay sa isang nangungunang international hospital. Noong una, may kaunting hirap dahil sa bagong kapaligiran at wika, ngunit malaki ang naitulong ng International Patient Support Center ng ospital. Ang nakakagulat, mas mabilis pang naka-adapt si inay sa buhay sa Pilipinas kaysa sa akin. Sumali siya sa isang club ng mga dayuhang senior citizen at nagsimula pa ngang mag-aral ng Tagalog. Unti-unti rin akong nakibagay sa aking bagong trabaho. Ang relasyon namin ni Paulo ay natural na lumalim. Tuwing weekend, sabay naming tinutuklas ang mga lugar sa Maynila. Tinuturuan niya ako ng Tagalog, tinuturuan ko naman siya ng ilang salitang Ruso. 6 na buwan ang lumipas, ginanap ang kasal ni na Arina at Miguel, isang magandang pagsasama ng tradisyong Pilipino at istilong kanluranin. Nakaupo kami ni inay sa unahan, pinapanood ang masayang nobya sa kanyang napakagandang Filipiniana gown. Nang makita kong mas malakas na si inay, lalo akong naniwala na tama ang aking desisyon. Sa reception, tahimik na lumapit sa akin si Paulo. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ako sa hardin. Sa ilalim ng kalangitan, inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon
na may magandang singsing sa loob. Hindi pa ito proposal, malumanay niyang sabi. Isa lang itong pangako. Gusto kong maglaan ng mas maraming oras kasama ka. Hindi ako makapagsalita sa sobrang emosyon. Sa dayuhang lupaing ito, nakatanggap ako ng mga hindi inaasahang regalo. Ang kalusugan ng aking ina, ang kaligayahan ng aking kapatid, at ang pag-ibig ng aking buhay. Nang isuot ko ang singsing, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang pagpili sa sariling kaligayahan ay maaaring maging isang biyaya rin para sa buong pamilya. Ang katapangang hanapin ang sariling kaligayahan ay isa ring uri ng pagmamahal. Hawak ang kanyang kamay, isang bagay ang sigurado ako. Ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang lugar. 6 na buwan pagkatapos, isang umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Paulo. Pwede ka ba mamayang gabi? May mahalaga akong sasabihin. Ang maikling mensahe ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Halos 1 taon na kami, ngunit hindi pa niya ako niyaya ng ganito ka-formal. Buong araw akong parang nasa alapaap. Gabi, isinuot ko ang isang damit na maingat kong pinili at pumunta sa isang restaurant sa tabi ng ilog. Eksakto sa oras, naghihintay na si Paulo, nakasuot ng formal na suit, mas gwapo kaysa dati. Sa mesa ay may isang pulang rosas at isang maliit na kahon na pelos. Nang makita ang kahon, parang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Pagkatapos ng dessert, huminga ng malalim si Paulo at kinuha ang kahon. Katia, ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa nakalipas na taon, lalo kong natitiyak na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Binuksan niya ang kahon, at sa loob ay isang kumikinang na diamond ring. Pakakasalan mo ba ako? Naluha ako, puno ng kaligayahan ang aking puso. Bubuksan ko na sana ang aking bibig para sabihing, oo, payag ako. Nang biglang tumunog ang aking telepono. Si Arina, may kutob akong importante ang tawag na ito. Sorry, kailangan kong sagutin, sabi ko kay Paulo. Ate! Humihikbing sabi ni Arina. Si Inay, hinimatay siya. Nasa ospital, sabi ng doktor. Malubha raw ang kalagayan niya. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa aking likod. Agad kong ibinaba ang telepono at tumingin kay Paulo. Si Inay, hinimatay. Nasa ospital. Agad na tumayo si Paulo. Isinilid ang singsing sa bulsa. Pumunta na tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Pwedeng maghintay ang sagot mo. Ang mga ilaw sa pasilyo ng ospital ay nakakasilaw at malamig. Naroon na sina Arina at Miguel. Ang kanilang mga mukha ay nagpabigat sa aking puso. Sabi ng doktor, heart failure. Humihikbi si Arina. Ginagamot na siya. Ang mga sumunod na oras ay parang isang bangungot. Sa wakas, lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Pansamantala naming nakontrol ang sitwasyon, ngunit kailangan ng nanay ninyo ng heart valve replacement surgery. Dahil sa kanyang edad at kondisyon, napakataas ng panganib. Ano po ang success rate? Nanginginig kong tanong. Humigit kumulang 60%. Pero kung hindi ooperahan, lalala lang ang sitwasyon. Nang makita si Inay sa kama na may kung ano-anong tubo, parang umikot ang mundo ko. Ang desisyong ito ay napakalaki. Buhay at kamatayan ang nakataya ng gabing iyon. Mataas ang panganib, ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Ang gastos ay isa ring problema. Ang mas masakit pa ay ang tanong sa aking isipan. Maliban na dinala ko si Inay sa Pilipinas. Kinabukasan, binisita ko si Inay. Gising na siya, mahina ngunit malinaw ang isip. Katia, mahina niyang sabi, huwag kang mag-alala. Kinausap ko na ang doktor. Gusto kong magpa-opera. Umiling siya ng may determinasyon. Bawat araw dito ay ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang makita kayong dalawa ni Arina na mahanap ang pag-ibig, wala na akong mahihiling pa. Tumulo ang aking mga luha. Hindi po, Nay. Magiging okay po kayo. Hahanap po ako ng paraan para sa gastos. Hindi po ako susuko. Kinausap ko ang bangko para umutang, ngunit dahil bago pa lang ako sa trabaho sa Pilipinas, hindi sapat ang credit limit ko. Naisip ko pang ibenta ang bahay namin sa Belarus. Nang halos mawalan na ako ng pag-asa,
Dumating si Paolo sa ospital na may magandang balita. Nakausap ko na si Miguel. Ang tatay niya ay miyembro ng board of directors ng ospital. Hihingi siya ng Special Assistance Fund. Bukod pa roon, may kaibigan akong isang nangungunang heart surgeon. Handa siyang gawin ang operasyon at babaan ang gastos. Natulala ako sa kanya. Paano nangyari yon? Malumanay na nagsalita si Paolo. Sa Pilipinas, pinapahalagahan namin ang pamilya. Si Ate Arina at si Tita ay parte na ng pamilya namin. Hindi ka namin hahayaang harapin ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, yumakap ako kay Paolo at umiyak ng husto. Ang ganitong pagmamahal at suporta ay hindi ko pinangarap na mararanasan. Gabi bago ang operasyon, hinawakan ni Inay ang aking kamay. Katiya, anuman ang mangyari bukas, gusto kong malaman mo na ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Nag-propose na sa'yo si Paolo, di ba? Nagulat ako, ngumiti si Inay. Pumayag ka na anak, mabuting tao siya, magdudulot siya ng kaligayahan sa'yo. Karapat-dapat kang magkaroon ng sarili mong buhay at kaligayahan. Kinabukasan, tumagal ng 6 na oras ang operasyon. Iyon ang pinakamahabang paghihintay sa buong buhay ko. Palaging nasa tabi ko si Paolo, mahigpit na hawak ang aking kamay. Sa wakas, lumabas ang doktor, pagod ngunit nakangiti. Tagumpay ang operasyon. Isang tunay na mandirigma ang nanay ninyo. Gagaling siya. Nang marinig iyon, nanlambot ang aking mga tuhod. Mabuti na lang at nasalo ako ni Paolo. Nang gabing iyon, sa maliit na hardin ng ospital, sinabi ko kay Paolo, ang krisis na ito ang nagpamulat sa akin kung gaano karupok ang buhay at kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Paolo. Kinuha niya ang singsing at maingat na isinuot sa aking daliri. Nangangako akong gagawin ang lahat para maging masaya ka. Sabay nating haharapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Sa ilalim ng kalangitan, ipinangako namin ang aming pag-ibig sa isa't isa habang buhay. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan ko, ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam na ikaw ay kabilang, minamahal at tinatanggap. Mula Minsk hanggang Maynila, mula sa pagdududa hanggang sa pagtanggap, mula sa responsibilidad hanggang sa pag-ibig, ang aking paglalakbay ay puno ng mga hindi inaasahang liko, ngunit bawat hakbang ay nagdala sa akin sa isang mas magandang buhay. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Pilipinas, sa yakap ng mga mahal sa buhay, sa wakas ay naintindihan ko, minsan, ang pinakadakilang pakikipagsapalaran ay ang paghahanap sa sarili mong kaligayahan, at ang pinakadakilang katapangan ay ang pahintulutan ang iyong sarili na mahalin. 5 taon pagkatapos, ang bagong buhay ay unti-unting naging maayos. Kami ni Paolo ay bumili ng isang maliit na apartment sa tabi ng ilog, hindi kalayuan sa bahay ni Inay at Arina. Ang unang taon ng aming pagsasama ay panahon ng pag-a-adjust at masasayang pagtuklas. Nakumpleto ko ang isang kurso at naging isang lisensyadong medical coordinator, tinutulungan ang mga dayuhang pasyente sa mga ospital. Ito ang paraan ko para muling kumonekta sa aking naudlot na pangarap sa medisina. Ang unang nobela ni Paolo ay sa wakas ay na-publish, hindi lang sumikat sa Pilipinas kundi isinalin din sa iba't ibang wika, kabilang na ang Ruso. Ang kalusugan ni Inay ay nanatiling stable. Naging parte na siya ng komunidad, sumasali sa mga aktibidad kasama ang mga retirado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sina Arina at Miguel naman ay pumasok sa isang bagong yugto. Malapit na nilang salubungin ang kanilang unang anak. Magiging tita na ako. Hindi ako makapaniwala. Masaya kong sabi. At ako, magiging lola na. Tuwang-tuwa rin si Inay. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ako ng apo sa Pilipinas? Sa araw ng panganganak ni Arina, buong pamilya kaming nag-abang sa ospital. Alas 3:00 at tamasi ng umaga, isang iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan. Isang malusog at guwapong batang lalaki. Halika, tingnan mo ang pamangkin mo, sabi ni Arina, mahina ngunit puno ng kaligayahan ang boses. Ang pangalan niya ay Mikay. Pinili namin ang pangalan na may pinagmulang Belarusian pero pamilyar pa rin sa mga Pilipino.
Habang maingat kong karga ang bagong buhay na ito, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Ang maliit na nilalang na ito ay nag-ugnay sa dalawang kultura, dalawang kasaysayan, isang bagong simula para sa aming pamilya. Welcome to the world, Mikay. Bulong ko. Mayroon kang isang espesyal na pamilya na umaabot sa kabilang panig ng mundo, ngunit lahat ay puno ng pagmamahal. Nakatayo sa ospital sa Maynila, karga ang aking pamangkin na may dugong Pilipino at Belarusian, naramdaman ko ang isang malalim na kabuuan. Ang buhay minsan ay hindi ayon sa plano, ngunit madalas, nagdudulot ito ng mas magagandang sorpresa. Pauwi. Habang sumisikat ang araw, nakaupo kami ni Paulo sa sofa, magkasandal. Anong iniisip mo? Tanong niya. Iniisip ko ang hiwaga ng buhay. Sagot ko. Pumunta ako sa Pilipinas para pigilan si Arina na magpakasal sa isang Pilipino. Ngayon, ako mismo ay kasal sa isang Pilipino, buong pamilya ko ay nandito, at mayroon na tayong isang pamangkin na ipinanganak sa Pilipinas. Ngumiti si Paulo. Minsan, iniisip nating tayo ang gumagawa ng desisyon, pero sa katotohanan, ang mga desisyong iyon ang humuhubog sa atin. Tama ka. Pumunta ako sa Pilipinas para pigilan ang isang kasal, pero sa huli, hindi lang ako nakahanap ng tunay na pag-ibig, kundi nakabuo rin ako ng bagong pagkakakilanlan at misyon sa lupaing ito. Salamat, isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni Paulo. Salamat para saan? Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng mga posibilidad ng pag-ibig. Salamat sa pagsuporta mo sa aking mga pangarap. Salamat sa pagtulong mo sa aking bigyan ng bagong kahulugan, ang salitang tahanan. Marahan niya akong hinalikan sa noo, isang karangalan para sa akin. Sa labas ng bintana, unti-unting lumiwanag ang kalangitan ng Maynila. Isang bagong araw na naman ang nagsimula. Sa syudad na dati dayuhan, ngunit ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-asa, kami ni Paulo at ng aming pamilya ay magpapatuloy na isulat ang aming kwento. Isang kwento ng pag-ibig na lumampas sa kultura, isang kwento ng katapangan at paglago, at isang kwento ng paghahanap sa tunay na tahanan ng puso.